Kapag naririnig natin ang salitang kaapis, madalas pumapasok agad sa isip ng mga tao. Aswang. Sa lugar na ito, marami ang naniniwala na hindi lang basta kwento ang mga nilalang na ito. At sa lahat ng uri ng aswang, may isang pinakanakakatakot at kinatatakutan, ang manananggal. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwentong bumabalot ng takot at hiwaga. Ang alamat ng manananggal sa Capiz. Noong dekada 90, may isang dalagang nagdangalang Rosa. Siya ay tahimik, mabait, at kilala sa kanilang baryo bilang laging nag-iisa. Madalas siyang makita tuwing hating gabi, nakaupo sa may bintana ng kanyang lumang bahay. Ngunit kakaiba si Rosa. Sa tuwing kabilugan ng buwan, bigla na lang siyang nawawala. At kinabukasan, may mga kwento ng bagong panganak na sanggol na misteryosong namamatay, o buntis na ina na nakararanas ng matinding bangungot. Isang gabi, nagkayayaan ang magkakaibigan na sina Mario, Tonyo, at Liza. Gusto nilang patunayan na walang katotohanan ang mga kwento tungkol kay Rosa. Kaya nagdala sila ng bawang, asin, at langis, mga panlaban daw sa mga aswang. Habang lumalalim ang gabi, nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa bubong. Tik-tik. 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 Mas lumalakas habang lumalapit. Nanginginig si Liza at mahigpit na kumapit sa kanyang rosaryo. Pag-angat nila ng tingin, nakita nila ang isang nakakatakot na tanawin. Isang babae, nakalutang sa dilim, kalahati lang ang katawan, may malalaking pakpak na parang paniki, at mahahabang bituka na nakalaylay mula sa kanyang tiyan. Si Rosa, ang manananggal. Dahan-dahan itong lumapit, nakatingin sa bahay ng isang buntis na kapitbahay. Ang mga mata niya ay pula, at ang kanyang dilay mahaba at matulis, handang kumain ng laman loob ng kanyang biktima. Dahil sa takot, hindi napigilan ni Mario na ihagis ang bote ng bawang. Napasigaw ang nilalang at biglang umangat palayo, pero alam nilang babalik pa ito. Kinabukasan, nag-imbestiga ang mga taga-baryo. Pumunta sila sa bahay ni Rosa. Doon nila natagpuan ang kanyang katawan mula baywang pababa, nakahiga, tila hinihintay ang muling pagkakabig. Sinubukan nilang lagyan ng asin at bawang ang sugat, ngunit sa misteryo ng gabi, bigla na lamang nawala ang katawan. Simula noon, wala nang nakakita kay Rosa. Pero sa tuwing kabilugan ng buwan, sinasabing maririnig pa rin ang nakakatakot na tunog sa bubungan ng mga bahay sa Capiz. Tik-tik. 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 Hanggang ngayon, nananatiling tanong kung totoo nga bang may manananggal sa Capiz. Pero isang bagay ang malinaw, sa bawat kwento, may kaunting katotohanan. Kaya kung ikaw ay mapapadpad sa Capiz, handa ka ba kung biglang marinig mo ang tunog na yon sa iyong bubong? Kung nagustuhan mo ang kwento ng kilabot na manananggal sa Capiz, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa horror, at mag-subscribe para sa susunod pang mga nakakakilabot na kwento ng Pinoy. At syempre, pindutin mo na rin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong uploads natin.